Okay, magandang araw po sa inyong lahat at narito na naman po kami ng ating favorite na guest, walang iba si Dr. Anthony Fogoso. Ang pag-uusapan namin ay Year of the Fire Horse. Magandang araw sa iyo, Anthony. Magandang araw din po sa inyo, Ma'am Star. Yan. Alam mo, kahit ito yung napag-usapan na natin sa ating programa noong sa PhilHita, uulitin natin for their sake para meron silang mabalik-balikan ng mga videos. Alam mo, ang Year of the Fire Horse, magse-celebrate tayo ng Chinese New Year niyan sa February 17. Pero Okay? magkakaroon na tayo ng change of season during February 4. Or, oo. Kainaman yan, lahat ng cures or activators, nilalagay na natin bago pa man mag-Chinese New Year ng February 17. Oh, I see. Matatapos ang Chinese New Year na to hanggang February 5 dahil ang next Chinese New Year for the Year of the Sheep ay sa February 6, 2027 naman. I Okay, see. ano bang ini-expect natin para sa taon na to? Mm. Alam mo yan, it's a fire over fire. Mainit yan, puro fire Totoo. element. Tapos missing ang water element. Hmm. Okay, sasabihin nila, oh, Dr. Pugoso, ano ba pinakamainam na kulay na dapat nating gamitin? Gamitin. Bilang absent ang elemento na water, Mhm. kailangan natin magsuot ng dark blue, blue, or mga black. Pero pag Or we suggest it's a solid black, eh, it's a no-no. oo. I-combine mo ang black mo with other colors. You Yes. should not wear solid black colors. Oo. Maganda rin magsuot ng metal colors like white, silver, gold. Ayaw lang din namin magsuot ng puting solid din. Oo. Haluan natin ng tulad ng parang Tulad suot ko, meron kaming patch akong suot para hindi siya maging solid solid white. white. Oo. Oh, ibig sabihin nun, it's a metallic color. Kasi ang Yes. sa Feng Shui, ang metallic color is white, silver, gold. Kasama Mm. siya sa metallic. Okay. Okay. Swerte pa rin ang pula. Pero ideally, yung mga lucky color na yan, depende rin yan sa birth chart readings nyo kung ano yung mga present na elements para Mm. magkaroon ng balanse. Mhm. Ayun, hindi pala lahat sa swerte ang pula depende sa elements ng, personal Yes. elements mo, oo. Yes. Mm. Kasi kung may mga tao walang fire, wala silang water element. Katulad, Oo. example ako noon, wala akong water element sa aking birth chart. Oo. Ah, puro puro fire ako. Kaya kailangan kong balansehin yung buhay ko. Ayun. Kaya karaniwan nakikita ko ng mga tao, lagi akong naka-white. Oo. Isa rin Oo naman nga. yun sa mga Oo. paborito kong kulay. Tapos Ayun. mahilig din ako, personal ko, mahilig ako sa mga bakal eh. Hmm. Siguro akma-akma sa akin ng profession ko bilang dentista, Oo. marami akong plies na malalaki. Kaya Ayun. at home ako sa mga gamit ko. Ayun, nababalanse ka doon, 'di ba? Kumbaga, Yes po. okey, 'yan. Laging hinahanap ng kamay ko, sasakyan, bakal, Oo. martilyo, pako. Mahilig ako sa ganun. Katulad ko na panay water element ako, panay water element ako. So, meron din akong konting fire pero, pangit ba na magsuot ang water element ng fire? O pag kailangan balanse sila. Hindi mo kasi pwedeng tanggalin sa limang elemento, hindi ka pwedeng magtanggal ng isa dahil Tama, mawawala yung balanse. ayun. Kailangang balansehin din. So, at times I can wear red, 'di ba? Yes. Ba 'yun ang ibig Ako sabihin. nga, di ba, guilty ako wearing red palagi. Kasi Palagi, isa yan sa favorite color ko eh. ayun. Or kasi karaniwan yan, baka yun yung naibibigay nila sa akin, kulay pula. Eh Oo, ako suot lang ako ng suot. okey. Sige, halimbawa magcha-Chinese New Year na, ano ang dapat i-prepare nila for Chinese New Year? Ako sa Chinese New Year, ang karaniwan na handa ko is ano yan, yung hot pot, yung mga noodles. Hmm. Kasi ang noodles is a long life. Mga dumplings, mga shape yan ng mga parang gold bullions nila. Mm. Meron din akong spring roll, toge, Mhm. buong isda, buong manok, kasi hindi pwedeng putol-putol sila. Oh. Para umpisa ng taon tama, hanggang matapos ang taon ay tama pa rin, ay maganda pa rin. Oo, ayan. So ano pang ano pang mga pagkain? Ang sabi mo fruits, 'di ba, naglalagay tayo ng fruits. Bakit yung iba, 13 fruits, ang dami-dami, ang hirap naman kung ano, iipunin lahat yun. Actually, traditionally, ang naabutan ko noong mga 70s, nung naging aware na ako sa mga preparasyon na ganito, ang nanay ko, natatandaan ko, 3 pirasong ubas lang eh. Ay, At 13 pieces na ubas. 13. Isang isang bilog kada isang buwan para sa isang taon, kaya 13 na ubas lang. Mhm. Tapos habang tumatanda, nag-evolve siya, nakita ko na dapat daw 13 na
prutas, Oo. naging 30 na bilog na prutas, Yes. naging kada year ng Chinese New Year, Western New Year, naghahanda na sila ng 30 na prutas. Ang Mm. nangyayari sa mga Pilipino, nalulubog sila sa utang. Bili kasi na sila ng bili. Kasi Oo. daw pag sinabing swerte, kailangan bilhin. Traditionally, pag Chinese New Year, 5 lang ang hinahanda ko ng mga prutas. Mm. Ito yung suha, pinya, saging, maraming oranges, tsaka hilaw na mangga. Yeah. Bawat prutas yan, merong ibig sabihin. Oo. Ang saging, ang binibili ko yung pinakamamahal, yung mahahaba ang daliri. Mm. Pinapakita dyan yung kagalingan mga anak mo. Mm. Mm. Ang suha, prosperity. Mm. Ang pinya, prosperity rin. Mm. Ang oranges, symbolizing gold. Kaya napakamaraming binibili akong oranges. Oranges. Tapos ang hilaw na mangga, symbol of ripening. Ibig sabihin nun, you're arriving. Di ba? Yun sinasabi natin sa mga tao yan na dumating na. Kasi naging gumanda na ang buhay. Hilaw na mangga, mabilis siyang mahinog, ripening of your wealth luck or your good luck. Okay, okay. So, yun lang, pwede na yung 5 na yan eh, no? 5 lang ang Okay. hinahanda ko. Taon-taon yan. Oo. Bakit yung iba, matanong ko lang, naghahanda sila talaga, kasama ba yun sa feng shui yung may mga itlog-itlog, tas may mga pera na nakaipit-ipit na ganyan? Kasama ba yun? Actually, pinaghalo-halo ng mga Pilipino yung mga tradisyon. Oo. Western New Year, Chinese New Year, pinaghalo-halo nila. Nagkaroon na ng itlog. Actually, ako, hinahanda ko pag Western New Year, yung January 1, Oo. itlog na maalat, tsaka mga itlog na hilaw. Ah, Tapos, nakita ko biglang meron ng wealth ball or prosperity ball na kailangan yes. lagyan mo ng ganon. Yes. Napaghalo-halo at nagkaroon ng mga superstition talaga. Ayun. Pinaghalo na nila lahat ng 2 New Year. Okay, yes. O sige. Ngayon, punta na tayo sa pinaka-ano, yung talagang fino-focus natin, no? Tayong dalawa eh. Alam mo naman ako, sa directions ako nagdidepende, hindi dun sa animal sign. Yung auspicious and inauspicious directions, which means the flying stars of Yes. 2026. Ano ibig sabihin ng Kasi flying stars? ito, ang flying star kasi sa pamagitan ng formula na ito, na-identify niya kung ano yung mabuting direksyon at mga direksyon na hindi maging maganda. Okay. Katulad sa 2026, Oo. ang maganda ngayon ay ang center, ang north, ang east, Mhm. ang southeast, Mhm. tsaka kulang. Ang center, north, east, East, southeast. southeast. Oh, yun. 1, 2, 3, 4. Tama, 4 Tama, 4. lang. Apat lang, 1, apat lang. 6, 8, 9. Yan ang direksyon na 4 na maganda. Oo. The number 1 sa center, Which is, tinatawag dyan, white lucky star. or number Yan 1. ang governing number ngayon. Yung energy na yan, naaapektuhan tayo. Ano ba ibig sabihin ng white lucky star? It Oo. enhances promotion, Oo. monetary growth, career enhancement, career opportunities. Lahat pwedeng mag-umpisa. Mm. Napakaganda nun. Pero kung hindi ka handa sa darating na panahon, maiiwanan ka. Kung Mm. hindi maganda ang kalusugan mo, hindi ka makakapagsabay. Kung ang project mo pa udlot-udlot na trabaho or late ka na mag-umpisa, hindi mo mapapagana para sa buong taon yung magiging hinahanda mong negosyo. Mm. Okay, paano ba i-activate yan? Sabi ko nga, lahat tayo maapektuhan nito kahit na Yeah. anong animal sign. Maapektuhan tayo nito. Pwede tayo mag-umpisa ng mga negosyo natin. Mm. Pwedeng mapaganda natin ang negosyo natin. Mhm. Isipin niyo yun, lahat may pagkakataon. Okay? Paano namin ina-activate yan? Sinabi ko noon, maglagay ng mga metal-looking na parang yayamanin na metal, mga gold, silver, sa gitna. Mm. Pwede rin dyan yung 6 I Ching coins. Mm. Hindi naman natin kailangan bumili ng bumili eh. Mm. Ang maganda lang dyan is kung ano na lang yung meron ka. Okay, Mm. sabi ko nga 6 I Ching coin. Pag sinabi ng 6 I Ching coins, actually kahit na anong Point. bilog na pera na bakal ay pwede. Oo. Okay? Tapos maganda rin ang magkaroon ng maraming activity sa center. Mm. Ano bang kung wala ka lagi sa bahay mo, pwedeng ang activity nun is magsindi ka ng maliwanag na ilaw. Ilaw. Oo. Yung energy ng maliwanag na ilaw is sufficient na magkaroon ng activity. Hindi siya yin, it's a very young activity, maliwanag na ilaw. Kaya hindi nyo kailangan bumili ng kahit na ano.
Okay. Kung gusto nyo rin mag-travel nga, mapagtagumpayan nyo ang nais nyo, you spend more time in the center of your rooms or your dining table or Mhm. sa mga sala. Oo. Doon kayo lagi para ma-absorb nyo yung tinatawag na magandang energy lock for the year. Yun. Ang suggestion ko rin, like kung may mga crystals kayo na pyrite at saka hematite, maganda rin sa Yes, center mga yan. metallic. Oo. Oo, Ang metallic. pyrite, ano pa ba yung ano natin dyan, Hematite. yung hematite, yes. Oo. Anything na metallic, kaya you get to buy that. I'm sure meron kayong mga nabiling bracelet na unang panahon. Yun, Oo. ilagay nyo lang yun. Lagay Anything na nila metal doon. is very Oo. good. Okay. So after nung center, dito naman tayo sa north naman. North. Sa north. Okay. Ang north, kung ang mga pinto nyo nasa north, isipin nyo, yan ang tinatawag na Heaven's Lock Star or the Victory Star. Victory Star. Victory, ano yan? Windfall Lock. It's Oo. an Heaven's Lock Star and the Windfall Lock. Anong ibig sabihin ba ng windfall? Raffle, panalo ka sa raffle, panalo ka sa sugal, panalo ka sa paswertihan. Mm-mm. Okay. Ang north ngayon gives authority, power, Mhm. good name, great power and influence. Actually, ang north nga is the location of the politicians Politician. this year. Oo. Oo. Okay, napakaganda, di ba? Kaya, Yes. kasi magkakaroon silang military might, Oo. benefactor, promotion. Kaya Mhm. kung ang bahay mo, nasa militar ka or nasa isang posisyon ka, politiko ka, Mhm. pwede kang magkaroon ng mas magandang outlook for the year or pwede kang magkaroon ng promotion. Kasi ito rin yung popularity, excellent career, napakaganda ng North. Paano Mhm. ba ina-activate yan? Kung ang mga bahay mo, kung hindi ka naman kahit na ano, hindi ka naman north facing house, pwede kang mag-activate sa mga parte ng bahay mo. Oo. Pero gamitan nyo ito ng compass. Okay. Okay? Hindi hinuhulaan to. Okay. Lahat ng cellphone, merong compass app. Magpaturo lang kayo sa mga anak nyo paano gumamit ng compass para mai-activate nyo yung mga tamang lugar. Ang center, kanina, ang dali-dali. Pupunta ka lang sa gitna ng kwarto mo. Ngayon, hahanapin mo ang north para ma-activate natin yung Heaven's Lock Star. Okay. Ang pag-activate niyan is maglagay ka ng water picture. Okay. Okay? Ano ba yung water picture? It's aquarium, fountain. Ganun yan. Pwede ka rin maglagay ng 5 coins. Points. 5 I-Ching coins. Okay. At saka At metallic ito, frogs. Oo. ako, niyayabang ko sa inyo na bihira akong bumili ng mga feng shui charm. Pero kasi marami na akong nabili noon, Yun na. diyan ko ilalagay yung tinatawag na gold or metal three-legged frog. Ayun. Metal Kasi ikakatch niya yung lock na yon. Okay. Kaya yung mga three-legged frog na yun, may bit-bit sa coin sa ano eh. Kinakatch nila yung good luck, yung wealth. Yan. Okay. So, Pag ngayon, nawala yung ganun nyo, idikit nyo yun. Kasi natatanggal yun eh. Minamighty band lang yun. Kaya hindi nyo na kailangan bumili. okay. Okay. Next is Ang next natin, yung is, nandyan yung tinatawag na Prosperity Star number 8. That's the number 8 wealth luck star. okay. Lahat ng klaseng prosperity, success, abundance, nasa is ngayon. Nasa area yan ng rabbit. Kaya si rabbit, magiging magandang income niya, may promotion siya. Ano bang pwedeng ilagay doon sa water picture din. Okay? Pwede ka rin maglagay ng citrine crystal. Citrine. Oo. Okay. Yeah, citrine crystal. Dami niyan. Oo. Isipin mo, noong period 8, na-amplify yung energy na yan. Kaya lahat ng tao noon naloko sa number 8. Noong 2024, naging period 9. Nabawasan lang ang lakas ng number 8 being wealth star, pero 8 wealth star pa rin siya. Okay. Okay? Kaya lang ang tinatawag lang nila is the past prosperity star. Pero ang ibig pa rin sabihin pa rin niya, siya pa rin ang prosperity star. Okay? Okay. Tapos Next. ito yung tinatawag na ruling number for the period, the 9 purple star or the current prosperity star. Lahat, kung saan pupunta tong number 9 na to, napupunta ngayon siya sa southeast, yan ang pinaka-i-activate nyo rin. Kasi lahat yan, it brings joyful events, marriage, promotion, new family member,
good opportunities and promotion. Mm. Maganda rin diyan mag-aral. Mhm. Yung mga batang yung hindi mahilig mag-aral, yung mga magulang, hanapin niyo yung southeast nyo, Mm. ilagay niyo yung anak nyo. Kasi mas madali for them to study. Yung Okay. concentration to study, makukuha nila, Mm. madali sa kanila mag-aral. Mm. Ang idea ko dyan, maglagay ng water pitcher tsaka ng yung purple, Amethyst. amethyst, yung amethyst. Mm. I'm sure meron kayo niyan. Ang mga Pinoy mahilig bumili ng bracelet. Kasi ang mura-mura lang yan sa Quiapo. Pero kahit na fox or fake yung Fake. gamit nyo, Basta. pero sinisimbol niya is the amethyst, psychologically is an edge. Pero Oo. eventually, magkakaroon kayo ng pera, makakabili kayo ng real crystals. Amethyst. Kaya mai-improve nyo rin yung luck nyo. Kasi dahil gumagamit na kayo ng real crystals. Okay. Sa punsoy kasi, it's ang tawag yan yung symbolical sila. May mga lugar kasi ako dito sa mga client ko, dapat maglagay ng tubig. Hindi pwedeng lagay, nandun yung, yung pintuan. Ang ginagawa ko doon, naglalagay ako ng kulay black or blue na doormat. O naglalagay ako ng poster na may picture ng tubig na kalmado. Para nandun pa rin yung presence ng water. Okay. Okay? Nandito na tayo sa inauspicious para Okay. ma-cover natin agad. Yan. Ito, ang inauspicious direction, ito yung tinatawag na illness star, five misfortune star, argumentative star, tsaka robbery star. Okay, apat yan. Okay, nasaan naman sila ngayon? Oo. Okay, unang-una yung illness star, number 2. Number 2 ba yan? Oo. Number 2 illness star. Okay, Nasa buong Northwest yan. Okay. Okay, ano ang meron ba ang illness star nasa Northwest? It pertains to all kinds of diseases, illnesses, and sicknesses. Okay, puro sakit yun. Additional gossips, stress, negative issues. Kaya anong dapat mong gawin? Kung wala kang mga pambili ng mga cures na to, ito lang ang solution dyan. Iwasan na magkaroon ng activity ang Northwest. Gawin siyang tahimik. Isabihin nun, wala ang TV mo dyan, wala ang radyo, wala ang mga telepono, wala kang binabalibag na mga susi dyan. Kasi alam mo, ako guilty rin ako niyan. Pagpasok ko ng pinto, baksak rito, baksak doon ang gamit ko. Kung ang pagpasok ko is nasa Northwest yon, ayokong i-activate yung energy. Pero kung meron, ito ang mga solution dyan ay maglagay lang ng kahit na anong bakal. Anything na metal. Yes. Sabi ko, ako bumibili ako ng copper tubing, pinuputol ko, tapos pinupukpok ko. Nilalagay ko yon, tinitape ko yon sa lugar. Yun na po yung metal ko. Okay. Pero Ilang piraso? Isa lang. Isa lang. Oo. Anything na metal eh. Oo. Okay. Pero kung meron kayong 6-rod metal chime, Mas maganda. Oo. 6 I-ching coins, Oo. metal gourd, yun pwede nyo ilagay. Sabi nga, anything na metal. Okay. Kung meron kayong 5-element pagoda, yun. Ako actually, sabi ko rin, guilty ako for recycling. Pero kasi, bago ko nire-recycle ang aking mga charm, tinatanggal ko muna yan a month before. Nililinis ko at binababad ko sa mga elemento sa araw, sa gabi, ino-overnight ko yan or 1 week sa wet, naka-weather sila sa labas para maka-gain sila uli ng energy. Okay. Pero traditionally, hindi nagre-recycle. Okay? Sandod lang kasi. Magastos ang mahal-mahal ng 5-element pagoda. Tapos ini-enhance pa nila. Naglalagay sila ng mga kabayo na nakalagay doon. Pero sinasabi ko nga sa inyo, traditional feng shui, anything na metal will do. Yes. Okay? Next natin, South. Next natin, ang number 3, argumentative star. Okay. Okay? Pupunta yan sa West. West. Pupunta sa West yan. Ano ba ibig sabihin ng argumentative or quarrelsome? Ibig sabihin yan, ano na yan, yung self-explanatory. Argumentative, mapag-away ka. Pupunta yan sa West. Kaya isipin mo, kung ang bahay mo facing West. Okay? Facing West siya. Lahat ng nakatira doon, madaling maging mainitin ng ulo. Magtataka kayo. Siyempre, pag mainitin ng ulo ng tao,
ano meron? Pwede silang magkasakit, pwede silang ma-high blood, pwede silang ma-stroke. Ang sinasabi ko, if your house facing is the west, keep your cool, Mhm. control your emotion. Mhm. Ito ideally, yung area, you will keep it quiet. Mhm. Less activity also. Pero Mhm. kung wala ka naman magagawa, yan ang main door mo, maglagay ka ng anything red. Anything red. Or sa mga kwarto nyo, hanapin nyo yung west direction, maglagay kayo ng doormat na red, throw Mhm. pillow na red, sa lugar ng west, ng kwarto, ng sala, ng dining, maglagay kayo, kulay red lang. Mhm. Mhm. Art paper, ano pa bang pwede? Or kaya bright lights, Right. maliwanag na ilaw. Mhm. Yes. Okay? Okay, next natin. Okay. Ang pinakapangit na lugar for the year is the Yan. south. Yes. Okay. Sinasabi namin, mga feng shui practitioner, the south is the most dangerous direction for the year. Mhm. Ito lang ang ginagawa dyan. Keep it quiet also, and Mhm. also less activity or minimal activity. Mhm. Okay? Kung nandyan na maliliwanag ang ilaw nyo, bawasan nyo ng liwanag. Ako, nagpapabawas ako ng ilaw ng mga chandelier para hindi naman super bright sila. Mhm. Natutunan ko yan nung bata ako na kala ko kupundido yung mga ilaw ng tita ko, pero pag mga, ano yun, yung New Year, Mhm. nakita ko iniikot lang nila uli yung bumbilya, lumiliwanag na. Mhm. Kasi ko, magandang idea to. Kasi alam nyo, kung nasaan ang tinatawag na 5 yellow misfortune star, nagkakaroon yun ng total loss. Misfortune. Misfortune after misfortune. Okay. Sickness or even death. Mhm. Sipin niya na misfortune after misfortune. Mhm. Ang dali-dali ng gagawin. Ano? Maglagay lang ng bakal. Metal ulit. Okay? Oo. Yes. Or 5-element pagoda, salt and water cure, yung mga traditional cure. Oo. Walang activation. Mhm. Kung merong water dyan, kung may mga fountain kayo, no water activation din. Mhm. Okay. Nakalimutan kong sabihin yan doon sa programa natin po. Oo. Tapos Okay. salt water cure din. Yes, ang saltwater cure kasi traditionally, kung nasa ng number 2 and the number 5 star, sila ang ideal na ginagamit. Okay. Yung number 2, nasa northwest yon, yung illness star. Oo. Yung sa 5 yellow misfortune, nasa south. Kaya yan, dalawang lugar na yan, pwede nyong lagyan ng salt and water cure. That is the traditional cure for the numbers 2 and 5 2 sa and flying star. okay. Okay? Next natin. Ngayon, the number 7, the robbery or the violent star, it will fly to or move to the direction of the southwest. Southwest. Yung bahay mo, if facing southwest siya, most probably, they are prone to na manakawan ka. Oo. Or ang mga taong nakatira doon, madali silang mawalan or maloko or manakawan. Mhm. Kasi ang southwest ngayon ay lokasyon ng mga con artists, villains, loss of wealth. Kaya through loss of wealth through scams. Kaya mag-iingat ka, lalo-lalo na if your house is facing the southwest. Oo. Ideally, anong gagawin mo dyan? Aware ka na southwest ang bahay ko, sabi nila, magiging prone to sa robbery. Maglagay ka ng additional security. Maglagay ka ng ilaw, maglagay ka ng CCTV. Mhm. Pero tradition feng shui na tinatawag na cure is 3 bamboo plants Mhm. nasa crystal container. Mhm. 3 piraso ng lucky bamboo plants, lagay mo sa baso, yun na yun, ilalagay mo lang sa labasan ng bahay mo or sa pintuan or sa mga kwarto mo na kailangan mong lagyan sa tingin mo. Mhm. Kung meron ka nung tinatawag namin na blue rhino, ilang beses nyo nang narinig po yan. Blue Yung rhino and blue elephant? rhinoceros. Yes, pwede. Dinagdagan ka ng elephant. Dati blue Dagdagan, rhino lang eh. Oo. Ngayon, nilagyan na ng elephant. Kasi ang elephant din is symbolizing Perfection. protection from robbery. Okay. Yung mga nakataas yung ilong nila. Oo. Kasi yun yung mga palaban. Okay. Pero sa pagkakataon din na to, pwede rin kayong maglagay ng salt and water cure sa southwest. Okay. Tapos, Kaya pwedeng 3 beses nyong gamitin yan. okay. Meron tayong tinatawag na neutral star, the number 4, scholastic star, and romantic star. Pag Oo. sinabi namin romantic star, is not romance ka agad yon. It's your relations
sa mga katrabaho mo. Okay. Networking, okay? Mhm. Kapag ganito to, eto nandito siya sa south, sa northeast, pwede mong i-activate yung northeast ng water para Mhm. mag-increase ka ng love life mo. Okay. Siguro kung ikaw matanda ka na, nasa 30s ka na, wala ka pa ring love life, you spend more time in the northeast direction or maglagay ka ng water, maganda, moving siya para ma-activate yung romance lock ng isang tao. Okay. Mapababae siya, mapalalaki. Mhm. Kung ikaw naman ay may estudyante or may nakikinig dito sa atin na magbo-board exam siya, Mm. bumili ka ng 4 na piraso na Lucky Bamboo plants, lagay mo lang sa base. Ilagay mo lang siya na gano'n, magkakaroon ka ng chance, Mhm. additional luck for your study. Mm. Pwede rin siyang 4 potted plants. Mhm. Basta 4 Lucky Bamboo plants or 4 potted Added plants. pa. Yan ang gagamitin mo kung education or enhancement of luck in education or examination. Yan Okay. ang gagamitin mo. Okay. Ngayon, ang Taisui or the Grand Duke, no? Saan siya ngayon matatagpuan? Ano ang kanyang Yan. Okay. Ang Taisui of the year, the deity of the year will settle itself in the direction of the horse. Okay? Ang buong south direction, hinahati yan sa 3. Oo. Yung gitna nun, tinatawag namin the south 2 direction, diyan uupo yung deity of the year. Yung sa gitna. Kaya yan yung pinaka lugar na pinoproteksyonan namin. Mm. Pero sabi ko nga, it's a double whammy thing for the year. Nandiyan na nga yung 5 yellow misfortune star, nagsettle pa dyan. Pero kasi ang Taisui hindi sila nakakatakot, no? Mm. Magagalit lang sila sa iyo, the deity of fear, magagalit lang sa iyo if you are confronting them. Mm. Kung uupo ka, nakatapat sa kanila. Mm. Okay? Kasi marami akong napapanood na, oh, kailangan mo ng Taisui card, nangyayari sa ito. Hindi po totoo yun. Hindi mo lang i-activate ang south direction, hindi mo lang babastusin ang lugar ng south direction, walang mangyayari sa ng masama. Sinasabi ko kanina, i-less ang activity sa south. Kasi marami sa ating Pilipino hindi marunong gumamit ng compass. Mm. Napakababaw ng kaalaman natin paggamit. Ako ang swerte ko lang, nag-Boy Scout ako. Kaya Mm. natuto ako niyan. At ginagamit ko yan sa pagtingin ko sa mga constellation. Mahilig kasi ako sa astronomy. Kaya natuto talaga ako para hinahanap ko yung location ng mga constellation and mga planets. Ayun. Okay. So Okay? yan ang ano kailangan natin talaga ayusin ang direksyon, no, ng ating Yes. ng flying stars kasi yan ang Ang sabi ko pinakamahalaga. nga, Mm. kahit maganda ang animal sign mo, pero ang bahay mo ay hindi akma sa magandang feng shui, hindi mo makukuha, hindi mo magagamit yung mga direksyon na kailangan mo para gumanda ang buhay mo. Siyempre, sasabihin ko, magdasal tayo. Ang paka-importante sa atin nun. Pero ito, if you use feng shui, you get additional 50% of good luck. Okay? Okay. Hindi siya 100% solution. Tinanong ko yan sa teacher ko, ilang percent ba ang magiging mangyayari sa akin pag nag-apply ako ng feng shui sa buhay ko? 50%. You have additional 50% luck is an edge to other people than Yun. none at all. Okay. Okay. Ngayon, Okay, nadaanan natin, Ma'am Star, ang Tai Sui. oo. Kasi meron kami tinatawag sa feng shui na Tai Sui penalties. Ano yan? Okay? Okay, Tai Sui penalties. Ito yung tinatawag naming offending, conflict, torturing, harming, and breaking. Okay. Sige. Merong 5 animal zodiac sign na tatamaan yan. Ito ang horse, rat, rabbit, ox, and rooster. Yang 5 na yan, pag isa dyan, ang birth year mo, pag isa dyan, ang day master mo is the horse, rat, rabbit, ox, and rooster, magkikerry ka ng tinatawag na Tai Sui. Okay. Okay? Or kung ayaw mo magdala nun, kasi Katoliko tayo, may bit-bit ako na deity, pwede kang mag-display sa south direction ng image of the Tai Sui. Taisui. Ayan. Okay. Yes. So, ayan ang kasama sa Taisui. Ngayon naman, pag-usapan natin ang
mga different animal signs, no? Dahil Okay. alam mo sila, 'di ba tayo ay we are born on different animal signs, 'di ba? So iba ang character din ng bawat isa. Pero again, 'di ba we should warn them, these are general ano lang, general readings lang. Yes. Iba yung Oo. talagang personal na reading, 'di ba? Okay. Oo. Kasi tayo, exposed tayo na, 1976, year of the, ganun na ko, ay, number 77, year of the Oo. horse, ay, the 78, year of the horse, ay, ako, 79, year of the sheep. Doon lang natin binabase. Oo. Ako, sabi ko nga, naririnig ko sa mga mall, ay, malas, hindi ako yan, hindi ako yan. Oo, Pero oo. pag maganda, ay, ako to, Ako ako yan. to, ako Oo, to. oo. Okay. Napakababaw po na interpretasyon yung pag sinasabi namin yung mga animal sign. Mm. Actually, yung mga nagpupungsoy po talaga, hindi sila bumabase dyan. Ang Okay? talagang Pero inaayos kasi, na niya directions, oo. oo, kasi inaayos namin yung flow of energy sa isang bahay. Oo. Okay? Yes. Pero kasi, naging taunang event sa mga Pilipino yan na mag-abang ng mga zodiac Oo, sign na zodiac sign. swerte sa malas. Oo. Dahil yan, meron din yan kaming tinatawag na element, iba-ibang element ng isang tawag dyan yung isang zodiac animal. Oo. Merong metal rooster, may water rooster, may wood rooster. Iba-ibang taon Yes. tayo pinapanganak eh. Okay. Kaya ano yan, parang 60-year difference yun eh. Okay. Mga ganun.